maintindihan sa tutig pamati, no? Ano ini ang budget niya ini? Well, basically, Bombos Anime, daw ay i-budget ini sa pamilya sa balay. Pila ang ginakita sa aton ginikanan, pila aton ginautang, etc. Tapos amo ni ang imo i-divide sa galastuso naton. So, butang naton halimbawa, nga ang balayran sa loan, number 1, balayran sa pangpa-eskwela sa mga bata, DepEd, balayran sa pampakayo sa balay, sangdalan, DPWH, ang pambayad sa insurance, pambayad sa panghospital, DOH. Doon mo niya ang konsepto. So kung imo tan-awon kung ano ang budget ng gobyerno, amo ni ang ilangan next direction or ang direksyon sang pamilya kag priority. Now, Bombosan ni may kung ako tanawon, ang amon pagkakita sang budget, dako-dako ang jump sang aton nga balayran sa utang compared sa last year. If I'm not mistaken, plus 300 billion at least ang yagi increase. Ano ang epekto sini sa budget sang pamilya? Nagtaas ka sang 6% sa imo budget from last year, pero ang problema tungod nagtaas ang imo ginagamit nga kwarta sa budget para sa utang, ang imo budget para sa iban nga aspeto sang inyong obligasyon naggamay. Kumbaga, ang fiscal space naggamay. Kaya nagtaas ang imo balayran sa utang. Meaning, ang imo pangbayad sa pampakayo balay, pampa-eskwela, pang-hospital, etc. nagnubo even if nagsaka ang budget. So, ang aton gid balantayan sini, diin gakadto subong ining nagnubo nga budget para sa panggastos sa aton pamilya. Amo nakita number 1, Bombosan ni may nga daw may disconnect is nagsaka ang education, number 1 Japon sa education, but ang problema amo ni ang aton nga allotment sa education for schools and infrastructures, if I'm not mistaken, is roughly around 30 billion lang sa infrastructure. Now, compare this to multi-purpose buildings, etc. na budget ng DPWH, which is around 41 billion, mas dako gihapon ang nagakadto sa mga multi-purpose building, even if may classroom shortages na kita. Ano ang i-implikasyon sini? Well, number 1, kita na naton nga nubo aton rankings in terms of education and ang aton nga labor market that we are globally competitive with is services. Meaning, dapat ang aton educational system is very good kay para ang kwaon sa mga companies, ang kwaon sa mga negosyo is our employees tungod nga maayo aton nga education sector. That's number 1. Number 2, amo nakita na although nagsaka ang aton nga budget, tapos ang problema, ang inflation naton is at 6%. So kung imo tan-awon, 6% ang increase ang budget, ang aton average inflation for the past 4 months is also 6%. In fact, 6.2 this month. Last month, hindi siya enough to answer to the basic needs of our Filipino citizens. Kay taas gyapon ang balaklo nila. Lastly, nga dapat tandaan sa aton nga mga taga-tanaw, no? Kung imo tan-awon ang regional basis ng budget, I want to focus on this, kaya taga-Visayas kita. Ang Visayas regional allocation, nag-increase lang sa 1.2%. Now, if you compare that sa total population ng Philippines, 19% ang Visayas. Pero ang increase lang nila in terms of the budget is only 1.3%. 16% lang ang ato nakuha sa national budget. Doon kasi ang Visayas region in terms of budget allocations, even if ang Visayas region ang primary nga gakapektuhan sa calamities, especially sa typhoons, and more so ang sa mga industries nato nagarely dito sa Visayas, like damo kita sang IT-related services, damo kita BPO sa Visayas, damo kita sang agricultural products sa Visayas. Now, what I want to emphasize there na dapat increasean si Visayas region is because a lot of our agriculture passes through Visayas and dako siya ang industry sa Visayas, but why nag-increase ang budget for those sectors? Okay, yeah. Kag sa pihak sinino, attorney, nagasiling nga ining si House Appropriations Chair Mika Swansea nga dapat mabatyagan, no? Sang kada pamilyang Pilipino ang ining 7.2 trillion pesos. Para sa inyo, attorney, anong dapat nga konkretong ginabi nga resulta nga makita sang ordinaryo nga Pilipino ang ining kadakuon sang pondo, attorney? If in my opinion, Bombo Sanime, no? Para mabatsagan nila, it should not be the ayuda form. Kaya kung makita mo ang direksyon naton,
libre nga bugas, taas ang AX, taas ang 4-piece, etc. Akong gusto nga makita tani from the government is mabutang sila sang industry or infrastructural improvements nga ang magsaka is not just ang temporary nga makuha sang tao, but ang makuha sang tao is better opportunities. Halimbawa, dapat taasan si agriculture, kaya amo ni ang isa sa mga pinakadako nga contribution sa inflation nato, do 30% ni siya sang basis sa inflation kay sige ga mahal. So kung wala ka sang program which will improve, halimbawa, imo nga agricultural nga food terminals, imo agricultural food hub, food storage which lessens the wastage, food nga storage places kay para biskan ano matabo sa industry, ang imo prices kept at a low level kay may enough kang supply. Additional greenhouses para ang imo high value crops maintain ang prices biskan ano magkatabo sa weather. These things dapat ang focus sa naton nga dapat ma-invest kita on the things that will make lasting changes, hindi lang nga nagulpi ka lang hatagan kwarta o gulpi ka lang hatagan bugas tapos in a few weeks lang dula na nimo. So amo ni tani nga klase sang direction ang aton gusto makita from the budget or the national government para ang tinuod nga pagbag-o mabatyagan sang tao hindi lang nga temporary. Kag sa inyo, sini nga eksperyensya, attorney, no, bilang nangin mambabatas man, anong imo sini pinakadako nga challenge sa pagpasiguro nga ang dako nga national budget hindi lang magpabilin sa papel kundi mangin serbisyo gid bala sa aton sini nga mga pumuluyo gid, attorney? Well, I've always said this sa aton nga NGO, no, ang Konsuma PH, na dapat ang budget may real participation sang tao. Hindi lang mahiring lang kamo, hindi lang mapasa ka lang proposal. Dapat ang tao mismo ara naga-monitor, involved sa decision making or may ara kita sang sectors nga involved sa decision making. Kay para ang interest not just of those in power are being protected, but ang ordinaryo nga tao may say kung ano matabo siya kabuhi. Hindi nga ilagbong lang si mong budget, batunon mo na kung ano ina. Kaya we can make all the noise after the budget has been deliberated. But if wala sang chance makaparticipate in the decision making ang ordinaryo nga tao, wala gyapon nagbago dito sa sistema nga aton gusto baguhon. Sa health, education, jobs kag infrastructure, sa imo sini nga paglantaw, no, attorney, ang ano gid ang dapat nga ginahatagan diri naton sa nga importansya apisar nga lakip naman ini dapat sa aton man nga mga ginahatagan sa importansya, pero sa sini nga apat di nang dapat nga mas dako balang investment kag para nga mapakita tagid abi nga mapuslanon ina, attorney? So at the moment, in a short-term basis, we need to push for infrastructure. And then on the long-term basis, dapat ang aton educational sector may ara adjustments kung ano ang call for the global economic market. Ang call abi subong bombo sa anime sa global economic market is technology. Damo ang investment or shift to AI, meaning ang ating mga old labor jobs will not be effective in the next coming years. So dapat mauna kita in terms of strengthening our capacities or service capacity when it comes to technology and AI. But more importantly, we have to create an industry that will tackle on technology. Para hindi na natin kailangan magpadala pa sang damo nga tao sa gwa, sang aton nga pungsod para magtrabaho abroad and dito magkita. Kung may ara kita industry diri sa Philippines which is enough to compete in a global market, kita makapabring in pa sang investments diri sa Pilipinas. That's very important kay ga-shift na ang global focus. Kung tanawon nimo taas-taas ang gas, and a lot of countries, I don't know if it's being monitored, a lot of countries are already shifting to electronic or hybrid. In fact, even the way they do business, the way they do their studies or their education is now shifting to technology-based. Kung hindi kita mag-una with that type of change, ang matabo sa aton receiving end yapon kita sa produkto sa ibang countries, and we end up only again as a consumer based country, and ang consumption lang ang magapa maintain sa aton GDP. That's not very effective. We have to find a way nga makapungko kita sa lamesa
of this industry para may ara kita competitive advantage no matter what happens kung mag-ilinaway man ang ibang countries. Kag kun health naman ang aton sini nga paghambalan kay nakita naton nga padayon sa gyapon na so far ang imo sini nga paghatag man sang serbisyo attorney sa aton sini nga mga pumuluyo ilabi na gid sa mga nagakinahanglan sa karon sang bulig diri man sa probinsya sa Capiz kag nanamian kay kita sina nga makita nga sa gihapon bala wala kita ya nagauntata sa paghatag sang aton sining nga serbisyo apisar nga wala man kita ya sa aton sining pwesto. Kag ano nga mga programa kung sa health kita no attorney ano nga mga programa abi o kung serbisyo gid ang dapat nga tutukan agud nga diri pa lang niya matawag na naton nga mabatyagan gid ina sang pamilya ang benepisyo balang sa budget attorney. If ako na bumbos anime, I want to focus on more on prevention, more free sa check-up, diagnostics, etc. Also, kailangan matapos na naton ang national profiling sang health of our citizens. Ako na bigit tanaw bumbos anime, kung mabalaan mo na ang family history, ang health profile, even on a level na per barangay basis na, ma-project mo na ako ang kinanlan nga bulong, ma-project mo na anong kinanlan nga services, gid ang dapat tutukan sang Philippines, mabalaan mo na kung sino nga pamilya ang kailangan may early detection, early check-ups, kag prevention mechanism. Without that data, we'll always continue to be at the receiving end nga kung may sakit lang mapacheck up ang tao. The problem abi subong because hindi maayo ang aton healthcare program na kulbaan ang tao magpa-check up para mabalaan kung ano yung sakit. Tapos pag nagkasakit, mahulog ang tanan nga tinipunan ng pamilya kay tungod mahal magpa-hospital kung hindi kaya i-cover tanan sa gobyerno. So for me, we have to be serious in gathering that health profile on a per barangay basis para mabalaan natin on how to quickly address this. Hindi na pwede nga bara-bara ang approach ni kay grabe ang economic crunch subong sa Philippines. And it's really high time na tani ini mga leaders natin nga nagapungko and ang mga nagapungko sa mga technical services like DOH will push for that kay kung wala sila sa political will to really make these changes, amo mangyapon na matabo sa ordinaryo nga Pilipino nga mahulat lang magkasakit, balik na naman sa kapigaduhon pag nagkasakit ang isa ka pamilya. Okay. Kag bilang nga anay mambabatas no attorney anong mga red flags abi nga dapat gid nga bantayan sang Kongreso sa pag-usisa sa 7.2 trillion pesos budget naton sa subong attorney? I really think it's still the transparency issue bumbos anime, no? Kadamo portion sa budget na hindi itemized, kag hindi, well, we understand that. But ang safety mechanism dito sa unitemized budget dapat ara gyapon. Kag ang next dapat is ang transparent budget monitoring every time may gastos, mabantayan naton kung din sige nagakadto. Hindi nga later on pa naton makita kung din nagkadto ang kwarta. Tapos dapat at the very least may ara gina-issue sila nga opinion nga nag-reallocate sila nga amo lang nga budget ang nagamit etc. Kay para hindi masayang aton budget kag balance ng tao kung nagkakatabo sila kwarta. Yes, tama no, attorney. Kay sa part sa ngaton sini nga transparency kag accountability. Importante ang transparency sa budget process naton. Pero sa inyo sini nga pananaw sa subong attorney, bastante bala ang ginahimo subong sa ngaton sini nga Kongreso para bala nga masiguro nga makita sa publiko kundi nagakadto ang kada piso nga ini attorney? Well, I think it's premature to answer that kay kahapon pa lang nag-umpisa ang DBCC. There were good questions raised yesterday and supposedly today dapat may ara sang additional hearings no, but I'm not sure if may dayon kay daw lain yung Japon Simpo diri sa Manila. But akong tani gusto makita is mahimay gid nila especially sa Congress kung amo ni ang budget kag ma-change nila kung mayara sila nakita nga masave pa naton kag magamit for something else nga mabatsagan sa ordinaryo nga Pilipino. Kag anong papel sa karon sa ngaton sini nga publiko no attorneys sa pag-monitor abi sa paggamit man sa nga national budget nga we all know dapat ginatutukan man ni sa ngaton sini nga mga pumuluyo kay may ara sang pipila nga daw para sa ila kun ano na gid lang ang makita nila nga proyekto ti amo na lang na pero iban na daw ginausisa gid nila kun tama bala ang kadakuon sang budget nga ginalokar sa sina mga proyekto attorney?
ako sa tuod lang, it's really high time for all of us to speak up. Kay hindi mabatsagan or hindi mabalaan sang tanan nga ara sa gobyerno ang katabo sa aton kung hindi kita maghambal, hindi naton express aton sarili. And thankfully may ara kita not just social media but avenues like Bombo Radio nga tama nga informasyon, hindi sensationalize ang approach, very factual kag nami ang pag-deliver sang issue nga content. And these things are very important kay para makita sang aton nga mga politicians, even technocrats nga ay sala gali amo na panumdong amo na gali katabo sa ground. So akon sila gina-encourage not just to watch kung hindi nakadtong budget but to speak up kung ano tanaw nila ang dapat i-priority sa government kag istorya nila ang ila experience nga amo nila gusto nga priority sa aton budget. Okay, sige. So at least nahibaloan ta diri no. Attorney kag amo ining ginapangabay gid sa ngaton siniya nga publiko nga kuntani sa siniman kadako nga pondo mabatsagan na sa aton siniya nga mga pamilyang Pilipino no kay bangod nga madamo na sang pila ka mga proyekto nga so far may ara gid sang dako nga epekto sa aton amoy nang kabudlayan bangod sa mga nakikita diri nga mga anomalya pero sige po nagalaom kita nga ini mabag-o kag maprioridad ang mga dapat nga paghahatagan gid sang prioridad para sa aton siniya nga publiko. So before we end siguro no attorney as request lang in Tagalog a question attorney paano nyo po tinitingnan ito nga proposed sa 7.2 trillion pesos sa national budget para po sa 2027, attorney? Na kailangan po magkaroon ng may participation ang ating mga mamamayan, not just in watching the budget but sa decision making ng budget. If this is the best form of transparency and this is the best form for Filipinos to be part of their government. Okay. Sige. With this time and information, no, sa liwat kay ginhatag mo sa karon diri sa ton sining programa sa subong nga aga, Attorney Nathaniel Nata Odocado, ang ton sining former one-tahanan party lista representative. Attorney, madamo gid nga salamat sa imo. Madamo gid nga salamat Bombo San May and madamo gid salamat sa Bombo Radio. Okay. Si Attorney Nathaniel Nata Odocado, mga kabombo nga ton sining former one-tahanan party lista representative no natuhoy sa sining 7.2 trillion pesos nga 2027 national budget nga ti dapat man tuod nga ini mga kabombo mabatyagan sang mga Pilipino sa kadakuon sini dapat man nga mabudgetan ang pila ka